Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is September 4, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may dali lang po dahil may sumisingit. September 25 at tayo nga napupunta niya sa may Go Travel Philippines Incorporated sa may Agoncillo Street, Barangay 691, Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Manila House of Private, Bonifacio Global City po yan, sa may 7th Neo 5th Avenue po yan, Bonifacio Global City po yan, BGC. Okay, so magbabalik, Taguig. So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. So manatiling nakaplay lang muna yan habang binabaybay natin itong kalsada papunta doon sa ating pick-up area. Matandaan ng kagamutan sa bawat isa. Unawa kami tulungan na makita Panginoong Diyos ang mga kasagutan sa aming mga sakit sa pagkakita ng ating po Diyos. Tulungan niyo po kami na inyong kami pangunahan sa aming pong pangalaga sa aming pong mga katawan. At maranasan po natin ang inyong pong pag-iingat sa aming pong pang-araw-araw ng buhay na nabuhay na lumigit sa aming pong salamat po Panginoong Diyos sa inyo pagsama sa amin sa mga oras ito. Salamat sa inyo biyaya at sa inyo pagkabulat ng mga pagkakinig. Muli po mga kaibigan, mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtutok sa aming programa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para samahan niyo po kami bukas. Ako po si Brother Edison Abdero Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos lagi pag-asa. Magpapaalam ako ito yung pinakadaas campo natin. Nagre-record po yan sa kalsada at i-upload ko sa aking YouTube channel, Jam the Filipino channel po. Salamat po ma'am.
Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga namiss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Every day they pass me by, I can see in their eyes, and the people filled with
Restore our daily lineup of programs that nurture the soul, mind, and body. Start your day with songs of praise and words of reflection, music, soothing hymns, and spiritual songs to greet the new day. Rise and reflect, a brief morning devotional to set a positive tone for your day. Ang Salita ng Buhay, inspirational Bible-based messages that bring life to every listener. As the city awakens, AWR 89.1 FM continues to bring hope, meaning ng pag-asa, real stories of faith, and practical lessons from the Bible. Morning Manna, nourishment for your spirit through the Word of God. Mga pangakong di nabibigo, God's promises that never fail, offering hope and assurance. Good health is a gift from God, and we are here to help you cherish it. Wellness R, expert insights on maintaining a healthy lifestyle. Voice of Health, practical tips for a healthier you. Healing wonders of diet. Discover the power of plant-based nutrition. Usapang Pamilya, heartfelt conversations on family and relationships. Continue your spiritual journey with our Bible-centered programs. Bible School on Air. Learn God's Word from the comfort of your home. Tinig ng Pag-asa. Discover hope through testimonies and Bible reflections. Listening from the Scriptures. Thought-provoking discussions on biblical truths. Revelation of Hope. Unveiling the prophecies of the Bible in God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Story Time and Question of the Day. Fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares. Serving the community with love and compassion. TikTok. Lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies. A deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed. Joseph Bates was considered a madman when he put God first. Even then, he didn't give up. What can we learn from Joseph Bates today that will help us put God first in our own lives? As a retired sea captain, when he first heard William Miller's message of Christ's soon and second coming, he was confident it was true. Now, Bates was the kind of man who put God first in everything. So he gave his energy, money, and even sold his house to help spread the news of the second coming. But when everything he hoped for did not happen, Bates didn't give up. 1843 came and went, and Christ did not return. Then the great disappointment of 1844 shook the faith of Bates and the other Millerites. They were ridiculed and forced to rebuild their lives in utter poverty, since everything they had was sacrificed for the cause. Bates and others returned to their study of the Scriptures to find that instead of marking Christ's return, October 22nd, 1844, was the date Christ entered the heavenly sanctuary to intercede before the Father on behalf of believers. Now, one day, Bates didn't have anything either. But he promised to remain faithful no matter what happened. That day, an envelope arrived with money to sustain him. God had inspired someone to send this money in preparation for the day Bates needed it the most. As he continued to study with friends, Bates discovered the truth of the seventh-day Sabbath and shared this with his fellow believers, James and Ellen White. This small group of leaders soon founded the Seventh-day Adventist Church, which has grown into a worldwide movement today. Joseph Bates put God first, and he was laughed at. His courage inspires us today. Jesus gave up everything to redeem us, and his love compels us to put his kingdom first in our own lives. As we return the time and our promise offering, we are challenged to put God first. Sa oras na kaalaman, kwentuhan, pag-aaral,
about it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of the last word, no one can express how much you deserve. So what we can go, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Ay, Jesus. mabog na lang. Ipasa na ako. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay pakakamtan. Tungayon, ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo. Kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ibig po sa inyong lahat and happy Thursday, ano? Welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic kabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Ang inyong programa nagdadala ng tamang kaalaman para sa mas malusog at mas na
ay may mga katanungan o nais ibahagi na karanasan, pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numero 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Ang topic po natin ngayong gabi, mga kaibigan, ay cancer preventing superfood. A health hack backed by over 500,000 scientific studies. Madalas po nating naririnig, mga kaibigan, na dapat tayong kumain ng prutas at gulay para manatili malusog. Yes, that's true, mga kaibigan. Pero alam niyo ba na may isa pang pagkain na madalas na nakapagkainan ng gabi, mga kaibigan, makakasama po natin Dr. Ralph Kevin Docnasha, isang lifestyle medicine advocate. Pero bago po natin siya tawagin ngayong gabi, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na cancer preventing superfood, wag po kayong mahihiyang mag-text or tumawag sa aming numero 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po tayo magsimula sa ating episode ngayong gabi, nais ko lang pong matiin si Sister Rosalinda Marasigan. Welcome po, nandito rin si Benny Johnny De Torres at Sister Phoebe Bernabe. Maraming salamat po sa pagsubaybay at dumako naman po tayo sa ating YouTube page. Kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Magandang gabi po sa inyo. At si Sister Richelle Arasigo. Kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong maghiyang mag-comment sa ating Facebook page. At si Doc Ralph po ang sasagot ng inyong mga katanungan. Good evening po, Doc Ralph. Good evening po, DJ Irish, and good evening po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa Radio Clinic. Yes, and before we dive into our very interesting topic, ng cancer-preventing superfood, I love the title, Doc. Pwede niyo po bang i-introduce muna ang inyong sarili para mas makilala po kayo ng ating mga listeners? And ano po ba ang inyong specialization at which hospital are you currently working? Okay, so brief introduction lang po, no? So currently I am training as a lifestyle medicine specialist. So I used to I went to school to Adventist University of the Philippines for my med-tech education, and I did my medical degree in University of the East, Ramon Magsaysay. So currently I have a private clinic here in Laguna. Me and my wife, my wife is a dentist, and we have this clinic, it's a both medical and dental clinic. Thank you so much, and thank you din po for accepting the invite, Doc Ralph, despite your busy schedule as doctors, thank you for sparing us your time. And Doc Ralph, medyo matapang po ang claim ng ating topic today na cancer preventing superfood. May pagkain po ba lang nakaka-prevent ng cancer, So, ano po ba yung pagkain ito at paano niyo po yan na-discover? Yes po, DJ Irish, nakikita ko nga po na medyo matapang, medyo bold po ang ating claim, yung cancer preventing superfood. So, actually po, inspired po ito sa nangyari sa akin, So, 3 years ago, sumama ako sa isang medical mission papunta sa Kabulukan. Okay? So, hindi ko lang sabihin kung anong lugar yan, for confidentiality. So, bagong pasa pa lang po ako nun sa board exam, physician board exam. Kaya ramdam ko nun yung excitement ko, So, sabi ko sa sarili ko, sa wakas, makapag-reseta na ako ng gamot, gamit ang aking sarili pangalan. So, during the first day, so, ito sa top of the mountain, may community kami na pinuntahan doon. So, during the first day, nag-set up po kami ng medical check-up station, doon sa may sinipahan. So I was seated in a separate table. There were 3 of us doctors. So dala-dala ko, syempre, ball pen, stethoscope, at iba pang paraphernalia na pang check-up. So naalala ko noon, mahaba po ang pila ng mga pasyente namin. So naisabi kasi nila, ngayon lang daw nila makakasalamuha or ngayon lang sila
medical doctors. Kaya naman talaga, marami kaming dala-dalang gamot doon na pang diabetes, pang high blood, at iba pa. So yun nangyari, sa bawat pasyente na dadating sa akin, meron silang ibibigay na maliit na paper, white paper po. Doon po nakasulat ang kanilang blood pressure at blood sugar readings. So, pansin ko nakasampung pasyente na ako na chinek up. Meron akong isang napansin. Lahat ng na-check up ko po so far, no, normal ang BP at sugar. Napatingin ako sa kasama ko, doktor. Siyempre, baka nagkakalit ka ako, nagpaan, doktor, baka wala. Pero yung kasama ko, doktor, who was more senior than me, sabi niya, siya din daw, wala pa din siyang naresetang gamot na pang diabetes at high blood, puro vitamins lang, no, so far. So, yung 10 pasyente, naging 20, naging 30, naging 50, hanggang sa naka-100 na po ako. So, sa isang daan yun, no, siguro pinang lang, sa siguro tatlo, or basta sa isang kamay lang po, no, yung mga naresetahan ko na may high blood. Kaya naman talaga laking gulat at laking kuha ko din, no, kung ano ba talaga, na-curious ko, ano kaya ang reason, ano, bakit kaya napaka-healthy nitong community na to, no? So, after ng check-up, lumapit ako sa isang nanay. Masigla po siya, parang akala ko 60 years old po siya. Parang, ano pa siya? Pero sabi niya, 89 years old na daw po siya. So, tanong ko sa kanya, Lola, pwede po ba magtanong, ano po ba ang sikreto ninyo? Bakit po parang halos wala pong diabetes at high blood dito sa community nyo, dito sa mundo? Tumingin siya sa akin sa community at sabi niya, Dok, puro prutas kami at gulay dito. At isa pang madalas namin na kinakain ay itong pagkain na to, no? Hindi lang gulay at prutas to, kundi ito din ang kinakain namin. So, mamaya sasabihin ko kung ano yung food na yun. Very interesting experience, Doc Ralph. And me personally, Doc, kung ako po ay college pa, no, very active din po ako sa medical mission work. And nabanggit niyo na naka-100 na po kayong, 100 na na-screening. Pero mabibilang niyo pa po sa inyong daliri yung mga may high blood, may diabetes. And imagine, 3 lang po sa 100, mga kaibigan. So, ano po ba yung nasabi ni Lola? I know for a fact na our viewers and listeners as well are very curious about that incident, Doc Ralph, ano? So, ano po ba yung nasabi ni Lola? What is their secret? Ano ba yung kinakain po nila? Bukod na lang sa gulay at prutas. Okay, maganda nga po, nakaka-curious talaga yung sinabi ng Lola sa akin. Pero parang ang ganda lang, pakinggan nyo, ano po, na parang pwede mo siya ikwento sa mga bata. Pero syempre, bilang isang medical doctor, hindi lang kwento, kundi gusto ko din ibahagi ang ebidensya mula sa science, no? Kung ano po ba talaga ang recommendation para sa cancer prevention. So, kaugnay po ito sa nagiging story ni Lola, no? I-reveal ko po after ito. Okay, so, may isang study, no? Noong early 2000s, exactly year 2007, meron pong 9 na magkaibang research teams, okay? 9 teams mula sa iba't ibang parte ng mundo ang naatasan na gumawa ng expert consensus o kaya cancer prevention guidelines. So parang summary table, no? Kung ano ba talaga yung mga pagkain na nila dapat gawin upang maiwasan po yung cancer. So, no? Okay, so parang nila magawa yung summary nila yun, no? Kanilang recommendation na ibahagi nila sa buong mundo. Sinuri po sila. So, nagsuri po sila itong 9 teams nito. Nag-study, pinag-aralan po nila ang mahigit 500,000 na pag-aaral nila po. 500,000. So, 500,000. Napakadami po. Grabe, napakalaki po ng ano na to. In fact, this is still an ongoing study. So, 2007 po ito nagsimula. It is actually still ongoing right now. Okay, so at ang resulta sa pagsusuri nila, no, sa halos kalahating milyon na pag-aaral, ni-review po ito, no, 9 teams, nag-study sila ng 500,000, tapos ni-review pa yung result na yun ng top researchers ng cancer sa buong mundo. So, para sa mga may curious kung anong study ito, pwede nyo po itong research na yun at pwede nyo pong basahin agad ngayong gabi, no? The title po is The World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research Expert Report on Diet, Nutrition, Physical Activity, and Cancer. So, latest po nito is 2020, so ongoing pa po yung next na, no? So, okay, alam niyo po ba, no? Alam niyo po ba kung ano yung isa sa
pinakamahalagang recommendation na nila, no, regarding diet that helps prevent cancer. So ano yun? Ano yung natuklasan ng 9 research teams? Ano yung natuklasan ng ano yung nakita doon sa 500,000 studies na siya din ang binanggit ng Lola yung na-meet ko po doon sa medical mission. Ito na po, mga listeners. Ang isa sa kanilang pinakamahalagang rekomendasyon para maiwasan ang cancer ay ang kumain ng legumes o kaya ang tinatawag na beans. Beans, split peas, chickpeas at lentils sa bawat meal. Okay? Hindi po siya linggo-linggo, hindi po siya araw-araw, kundi po kahit tuwing kalan sa bawat meal po. Ayan, mga kaibigan, na-review na po ang cancer-preventing superfood. Ito po ay ang tinatawag nating mga legumes o yung mga beans, mga split peas, chickpeas, lentils, and all kinds of beans. Lahat po ba ito, Doc? Lahat po ba ng fast foods ay sakop po nito? Yes po, lahat po ng klaseng beans. Marami po tayong mga klaseng beans. Siyempre, pinakasikat sa atin yung munggo, ano po. Pag-uusapan din po natin mamaya, tsaka yung garbanzo. Okay? Yes, kasi itong mga beans po na ito, mga kaibigan, I know na this is not really familiar with us. Ano? Well, sa Indian cuisine, napaka-common po ng beans. Ano? Nung po ay naging missionary, kasama po yung mga foreigners, napansin ko din, ano, na ang mga Indian din, malakas din sila sa beans. No? So, bakit po ba beans at legumes, Doc Ralph? Ano po ba ang benefits na makukuha po natin from consuming beans? Yes po, napakagandang tanong po yan na GIP po, no? Bakit kaya na-recommend po, bakit po nakita dun sa 500,000 studies, no? So, ang beans po ay isang powerhouse na nutrition. Narito po ang ilan lamang sa mga benepisyo, no, na patungkol sa cancer na suportado ng science. Actually, after po nung nakita ko o nabasa ko yung research na yun, after nung narinig ko kay Lola yung output sa beans, syempre nagbasa na din po ako. Pumunta ko at na-learn po sa training namin sa lifestyle, I'd say, na itong study na to, so there is a study done by Darmani, Blackberry, and al. Yung sinasabi ko yun, yung researcher kasi baka naman may curious pa sa atin, gusto nyo po ng further magpagpasa, baka natin po. So Darmani, Blackberry, and over year 2004 po yung study na ito. Another study na ito. So ayon sa study na ito, ang pagkain daw ng beans, ang lumabas na pinakamalakas na predictor ng mahabang buhay sa mga matatanda. So, dyan po, grabe, napakalakas din pala talaga ng association between long life and bean eating. So, yun na po, nasabi nga po DJ na mga Indians mahilig po sa beans, mga Hapon mahilig sa soup, so products. Last time we had, I went to Switzerland, yung mga nalaman po yung mga Sweden, nalaman ko po na mahilig sila sa mga brown beans, lalo na sa breakfast po. Okay? So, isa pa po, ayon sa researcher na to, ito very important po, no? Sa same research. So, meron na pong 8% reduction sa risk of premature death para sa bawat 20 grams na dagdag sa araw-araw na yung intake. So, ano po ba natin maintindihan itong dagdag na 20 grams? Katumbas na po yung 20 grams, katumbas po ng 2 kutsara bawat araw. So, yung sa isang study, sabi niya bawat meal na beans. Ito sa actual sa study na ito, sabi, kahit magdagdag lang po tayo ng kahit 2 kutsara bawat araw ng beans, tataas na po, no? Mag-increase po yung chance natin na mahaba yung ating buhay. Thank you so much for sharing that, Doc Ralph. And before we go further, para po sa ating mga listeners and viewers ngayong gabi, para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na cancer-preventing superfood, which is beans and legumes, maaari din po kayong mag-text or tumawag sa ating numerong 0918-944-7891. Dito po 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. So, Doc Ralph, you've mentioned na this study has been going on for years na, there has been a lot of research about this topic, Kung napakaganda po pala ng benefits ng beans and ng legumes,
Bakit kaya hindi po ito common sa Filipino household? Magandang tanong nga po yan. Kahit nga po ako noon, growing up, I didn't really actually grow up eating beans, no? Ang pinakasikat lang talaga sa akin ng beans was munggo. And yeah, so nagulat din po ako, no? I was already a medical doctor, mind you, na nalaman ko na, bakit may recommendation pa lang ganito? May guideline pa lang ganito, pero bakit kaya na hindi ganun kadalas, no? Pero sa tingin ko po kasi sa experience ko din sa pag-check up, marami tayo na nakikita mga patients na nagrereklamo sa arthritis. So sa tingin ko po, no, may mga paniniwala po na pinapaniniwalaan pa rin ng ating mga kababayan, maging kahit sa atin sa ano no, na so bukod sa pag-alala natin, no, sa sodium, sa mga candies, mataas na sa sodium, at sa utot, may mga ano din na pag kumakain daw ng gas, no, nagpapas daw po tayo ng gas more frequently. So actually, pero ang pinakasikat po talaga, siguro ako alam na natin ito lahat, no? Marami sa atin talaga ang umiiwas sa mundo dahil sa akala natin ay nagpapalala daw po ito ng arthritis. Yeah, and I remember, Doc, in our Filipino culture, may schedule pa nga ang pagkain ng munggo every Friday ng Korean Filipino. So, it's not something very common na usual na nakikita natin sa plato ng isang Pilipino naman. So, ano po ang masasabi mo tungkol sa common na paniniwala natin ng mga Pilipino na nakakalala daw po ng arthritis ang munggo? Totoo po ba to, Doc? Or is this something that we should change our knowledge about? Okay, so I used to also think about that, no? And even may mga ano po tayo na mag-advise against sa beans. So, ang paniniwala po, no, and I will also share what we study. So, ang paniniwala po ng Philippine College, no, of Lifestyle Medicine, ang isang alamat po ang yung beans, of which munggo is one of the most common o most popular sa atin, hindi po talaga totoo na nakaka-trigger. So, matanong ko lang po, no, bakit do? Kumain ako ng munggo, talaga sumakit po yung tuhod ko. Okay, matanong ko lang po, no, ano po ba ang madalas na sinasahog natin sa munggo? Tama po ba? So, actually, mga listeners, para po sa ating kaalaman, no, ang sanhi po talaga, or ang trigger po talaga ng arthritis ay ang mataas na uric acid, no? Saan po bang galing ang uric acid? Galing po ito sa mga pagkain may mataas na purine, no? Tulad po ng lamang loob, red meat, at seafood, no? So, di ba ito po yung karaniwan na sinasahog natin sa munggo. Kaya po, pag tuwing kumakain tayo ng munggo, kaya yun yung na-associate sa ating mga Pinoy na ayoko ng munggo kasi nakakasakit sa tuhod. Pero ang munggo po at iba pang mga beans, no, ay mayroong mababang urine content po, no, according sa studies, no. Kaya hindi po ito dapat katakot po sa mga may arthritis. Sa katunayan, actually, sabi ng National Nutrition Council noong 2022, ang munggo, while other beans actually, ay may anti-inflammatory properties po na nakakatulong sa mga may arthritis. Yeah, and one of the common reasons din, Doc, kung bakit iniiwasan natin ang pagkain ng mga beans or legumes dahil ito daw po ay nakaka-cause ng pag-utot, frequent farting, So, paano po kung nakakagat o kabag kapag kumakain po ng beans? May mga paraan po ba para maibsan po ito? Okay, naiintindihan ko po yung tanong na yun. Actually, may mga patients nga po na nagsabi na medyo ginagas nga po sila. So, pero may study din po. Lagi tayong pupunta sa science, no? Kasi, as a doctor, we really have to go to the scientific evidence po. Okay, there was a study done noong 1988. So, si Price po yung author niya. Sabi po, doon sa study, no, ang pangunahing dahilan ng gas ay ang normal na bacterial fermentation sa colon ng undigested sugar. So, saan ba galing ang undigested sugar na siya yung naging gas po? No? Ito po ay madalas galing sa gatas,
o mga dairy products na kinakain natin. So, sa isang pag-aaral no, kung saan dinagdagan, so they did a study, dinagdagan po ng kalahating tasa no, or half cup ng beans ang diet ng mga nag-join sa studies. Ang conclusion pa actually ng study, karamihan ay walang naranasan at na kahit anumang sintomas tulad ng gas no, or pagtutod. Pero may mga, syempre, may mga a few percent po doon na nagkagas. Pero ano po ba ang result po doon, no? Yung mga nagkagas, nabawasan daw po ito after sa ikalawa o ikatlong linggo. Okay? So, sa madaling salita po, masasanay po ang katawan natin. No? Kung talagang nagkakaroon po tayo ng flatulence or pagtutod, subukan mo po muna isabay sa dairy products. No? Actually, kung gusto niyo po, parang eating bean starter pack, kumbaga, talagang from zero tayo, hindi na kain ng munggo. Pwede po tayo magsimula sa lentils, no? At split peas. Okay? Dahil mas kaunti daw ang gas na ginagawa dito. Okay? Meron din pong study na isinagawa, yung si Savitri. Savitri po yung pangalan ng author. If talagang nakaka-gas po yung beans, pwede po tayo yung sa recipe na gano'n natin, pwede natin dagdagan ng garlic. Kasi according sa study nga ni Savitri, ito po ay gas reducing na spice. Okay? Bakit po talaga heavily recommendation? No? Ang sabi din po yung Dr. Michael Greger, isa po siyang batika, isa po siya sa pinakakilalang doctor on lifestyle medicine doon sa America. Sabi niya po sa book niya na titled How Not to Die, na kahit nakakagas po at least at the first yung beans, nire-recommend niya po talaga na i-go through po, no? Talagang i-incorporate niya. Kasi grabe, napaka-solid po yung evidence natin daw. Yung science po, grabe ka, robust. Yun nga, nakita natin, 500,000 studies nga po. No? And probably more. Yun lang po siguro yung nakita ng mga researchers na isinagawa. So, yun po. And Doc Ralph, we've discussed and you've mentioned all of these benefits patungkol sa beans and legumes and how also it could prevent cancer and how it's backed up by more than 500,000 people. However, we've mentioned also, Doc Ralph, na it's not common na. It's not something na parte ng ating daily diet. Unlike other cultures like India na ating nabanggit kanina. So, paano po ba natin maisasama ang pagkain ng beans sa ating araw-araw na pagkain bilang mga Pilipino? Una sa lahat, tanggalin natin yung ating fear sa mundo, no? If ever may diabetes tayo, gusto natin incorporate yung mundo sa diet natin, bawasan po natin yung mga sahog na natin. Kasi hindi po yung mundo at yan, hindi po yung mundo yung source po ng nutrition na makababa po dito. Kundi po yung sahog, yung kasama po yun sa mundo. Kasi talagang trigger po sa kanila yung recipe, no? Recipe na may mundo. Pwede natin na palitan actually yung sahog, pwede natin gawin mushroom or yung tofu, which is another kind of beef. So, another thing is yung incorporate sa tofu or sa tofu. Tapos may nai-recommend ko din yung bumati din sa isang patient or sa isang lecture ko din before. Sabi niya, Doc, hindi po ba kasi soybeans, pag prinasa siya, magiging soy milk siya or tofu, no? Sabi, Doc, hindi po ba bawal ang processed food? Tama naman po, no? Processed food po yung soy milk or yung tofu. And kung ideally lang talaga, kung in an ideal world, maganda din talaga sana kung makain yung para sa food benefits po. Doon po talaga natin, doon tayo sa pinaka-whole version po ng soybeans, which is yung edamame, no? Or yung minimally, yung sa tempeh. Kung kaya natin, why not, no, ideally. Pero sa atin, lalo na yung kung gusto talaga natin na mag-transition, pwede po tayo magsimula sa pag-add ng tofu o kaya soy milk. Okay? So, isang lang po, if talagang soy milk, syempre, check din natin yung sa sugar. Kasi iba't iba yung kasi siya, again, processed food din po siya. Make sure i-check po natin yung label na non-GMO soy po siya. Talagang organic po tayo. Okay? And, piliin po natin yung may calcium. Kasi hindi
iba wala silang added na calcium. So, yun yun. So, again, huwag matakot sa munggo. Kain po tayo ng munggo. Hindi lang po Friday lang. Pero, ayun. And then, try for incorporating soy milk. And then, and tofu. Ako po, my wife and I, ano namin sa pag-incorporate po sa meals. Kasi nga, hirap naman, no, araw-araw, kung lulutawin. Sabi nga nila, nakakahayulat na naman. Pag-iisa lang, no, paulit-ulit yung recipe na ginagawa niyo. Actually, marami po na recipe sa beans, no? Pwede, yun. So, ako, my wife and I, ang ginagawa namin is yung lentils, yung dried lentils. Hinahalo po namin. So, pag nagsasahin ko kami ng rice, i-sprinkle po namin. Remember, doon sa study lang po yung minimum kung talaga gusto natin i-incorporate, pero hindi natin kayang gawin and 2 kutsara lang po bawat okay, yung minimum na so yun, lentils. Bakit yung lentils? Kasi nga, sa i-cover sa beans kasi mahirap daw po siya lutuin kasi matigas, no? And most of the beans, lalo na pag fried beans sa canned beans, matagal po siya boil. Kaya siguro isa din yun, mahirap siyang, no? Pero si lentils maganda kasi hindi na siya kailangan i-soak overnight. And diretso na siya kung yung pagsabay sa rice. Then, luto na rin. So, ayun. Yes, and thank you so much for that very clear explanation, Doc Ralph, how we've discussed how beans and legumes can actually prevent, sickness like cancer. And I know for a fact, Doc Ralph, that this is a new topic for a lot of people, and baka may doubts pa sila, some of them may be questioning the validity of this study. So, based on your research, Doc, ano po yung pinakamalakas na evidence na ang beans and legumes ay nakakabawas ng panganib ng cancer? Okay, so pertaining to pinakamalakas na evidence, ay ibang topic na dito kasi yun. And which is, I think, very important din sa atin, no? Kasi nga, we are overloaded with information online. So, paano po ba natin talaga malalaman kung ano yung, anong classic evidence po yung titignan natin pag mag-search? Halimbawa, okay, the beans, eating beans really prevent cancer, di ba? Ano natin search or ngayon, AI na tayo, di ba? Tapos, i-direct tayo sa journal. So, make sure po na yung journal na babasahin natin, kasi everything, we have access to all of this. So, pwede nyo pong balikan kung ano, or if nasulat nyo, pwede nyo pong tignan nyo. So, paano po ba talaga na malaman na robust yung evidence pag yung journal po ay peer-reviewed? Ibig sabihin, marami na pong third parties, hindi lang po yung researcher mismo, yung nagsagaw, kundi i-review din po yun ng ibang tao na hindi connected dun sa primary researchers. Ang tawag po natin dyan ay peer-reviewed journals. Okay? Pag may narin, again, this is another topic. This is actually a big topic. Pero ito yung mga keywords na babantayan po natin pag mag-search po tayo. Peer-reviewed. Ibig sabihin, maraming tao na nakapag-review dito. So, less chances na yung results talagang tinapper. Number 2, meron tayong, ang keyword is randomized control trial. Ito yung talagang highest type of study. Okay? Randomized control trial. And then, yung sabi ko 500,000, no? Ang tawag po, 500,000 studies. So, iba't ibang things yun for sure, 500,000. Tapos, kinulit po kung anong research nyo, synthesize ko ba nila kasi nga gusto nilang gumawa ng summary. So, ang nangyari po dun sa 500,000, it's a meta-analysis. Ibig sabihin, isa din po sa highest type of research. Hindi lang sa, na-observe. For example, pag sinabi ko na, gawin ito, please, nakakanga kasi sabi ng lola na nabit ko dun sa medical mission. Ang tawag po dun is anecdote lang, no? Ay, sabi ni doctor, opinion ko lang yun. No? It was my personal story. Pero ito, 500,000, you cannot refute that because, again, it's peer reviewed and it is a meta-analysis. So, actually, maraming studies po. Yan, pag-itin ko lang po yung ilan po. Pagdating naman sa cancer, again, may mention ko yung author, so, ibanggitin nito, O'Keefe et al. So, if you want to go to research talaga,
you go to PubMed, it's a National Library of Science po. So, worldwide po actually, it's an open library of journals po. Okay? So, pwede nyo po i-research. Para siyang, actually, pag tinanong niyo po kami, saan niyo po ba ito? Galing, again, aside sa mga medical books na yun yung research, yun yung reference namin, gumagamit din kami ng PubMed. So, doon namin, para siyang Google namin. Okay? So, again, dun sa cancer, ito kay Ogilvy et al. O ang beans daw ay mayaman sa fiber at phytates, no? Na nagpababa ng panganib sa colon cancer. Okay? Natuklasan sa isang clinical study na ang pagkain ng isang tasa, yan is a randomized controlled trial, no? Ang pagkain daw po ng isang tasa ng beans araw-araw ay nakakatulong sa mga cancer survivors na magkaroon ng mas malusog na gut microbiome na mahalaga sa pag-iwas ng sakit. Okay? At hindi lang actually cancer, no? Sinabi lang ang ating topic ng beans ay nakaka-prevent ng cancer, but actually, when you go to PubMed again, you look at studies of benefits of beans, ang dami na po alam. Nagbubuha akong salesperson siguro ng beans, pero very passionate po ako mag-share dito kasi, again, robust po yung evidence, no? Okay, beans, nakakatulong din po siya sa pag-prevent ng stroke. Okay? Para sa depression, may mga studies po tayo makikita in regards to depression and beans. And ito din para sa timbang, no? At diabetes. Okay? Merong tinatawag tayo na second meal effect. Ibig sabihin, pag kinain ko lang yung beans sa isang meal, ay nakakatulong po ito ng pag-control ng sugar spike. Okay? Sa susunod na meal. Okay? Dahil po ito sa fiber at proteins, no? Mas matagal kang busog. At, syempre kung mas matagal kang busog, hindi ka most likely mag-crave. So, nakakatulong din po sa pagbawas ng timbang. Yan mga kaibigan, indeed, beans and legumes ay tinatawag na superfood. So, bakit po siya superfood mga kaibigan? Nabanggit po ni Doc Ralph na based on a lot of research, ito daw po ay nakakatulong sa colon cancer. It also helps to prevent stroke at mga sakit po sa puso mga kaibigan. It could also even help for people with depression dahil sila daw po ay nakakagawa ng mga neurotransmitters, yung mga feel-good hormones, and it could also prevent weight gain at diabetes, I think it's time, mga kaibigan, for us to incorporate, beans and legumes in our diet. So, Doc Ralph, may iba pa po ba kayong nakikitang maling paniniwala, or mga haka-haka, or even excuses kung bakit umiiwas po ang karamihan sa So, ibang mga excuses din. So, yun, tulad nga ng nabanggit ko na, nakakataba daw po ang beans. Okay? So, bukod po sa, yun, dahil sa taglay nitong protina at carbohydrates, no? Yun yung ano nila. So, ang totoo po talaga, ang protina at fiber sa beans ay nakakatulong sa atin na mas mabusog, na mas matagal na. Ito nga po yung nabanggit kanina, no? Ito po ay according sa research ng American Institute for Cancer Research, no? Na ang pagkonsumo ng soy ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng breast cancer at mas magandang survival rate. Para kung ikaw ay may breast cancer na at nag-consume po tayo ng soy, especially if full food po siya na soy, edamame or tempeh, talagang nakaka-increase daw po ng survival. Okay? Ang pag-inom din po ng soy milk ay nakapagpababa ng blood pressure according to Rivas et al. 2002. So, isa pong mga excuses din po na nakita ko po sa practice is itong ayaw nilang mag-overnight soak ng beans. And syempre, ang beans readily available naman sa mga cans. Sabi, ayaw din nila ng canned beans kasi nga processed food na naman. So, according din sa science again, ang canned food or canned beans rather is actually as healthy as yung dried beans. Ang problema lang or ang pagkakaiba lang dun sa canned beans, di ba yung mga garbanzo, is dahil sa process of
yung pagkain nila is, syempre, nadagdagan na po yun ng mga preservatives, and nadagdagan na din po yun ng asin. So, ang gagawin po natin, talaga ayaw natin mag-soak overnight ng mga dried beans, canned beans lang meron tayo, isa-soak iyan po natin, hugasan po muna natin. Although nababawasan yung mga nutrients, syempre mas importante na mabawasan natin yung sodium. Okay? So, ayun po. And another, based on my experience, Doc Ralph, some of my friends, they avoid meat kasi it's complicated to cook. Like, yung mga Filipino food natin, Filipino recipes, medyo mahirap i-incorporate ang beans. So, you really need to be intentional with including it in your diet. And I saw here, Doc, you shared about yung chickpeas. Pwede pala siyang gawing parang tuna spread. Pwede niyo po ba yan i-share sa ating listeners and viewers? I know na canned tuna is something that is an essential sa bawat grocery ng ating mga listeners. So how can they exchange that with chickpeas, Doc Ram? Thank you po, DJ Iris, sa pag-share, no? So, hindi ko na po pull out yung recipe mismo dito sa akin. So, actually, meron po tayong, tama po first of all, naiintindihan ko po yung sabi niyo po na mahirap na talaga. Kasi, before po namin to, before po nag-train this lifestyle health, hindi po ako marunong magluto. Natuto lang po, ang kaya ko na lutuin before was magpagdo, magano ng mga dilata. Even if I was already a medical doctor. So, hindi kasi natin, lalo na, busy tayo, mahirap talaga magbigay ng oras. So, nung nag-train ako sa lifestyle medicine, ang ano ko talaga is to prepare your own meals at home para makontrol yung kung ano yung papasok sa katawan natin. Which is, I think most of us know that already. Pero sa naging experience ko din, ang hirap po talaga. So, yung mga beans, may nag-deal ko the other last month pa nga yun na yung black bean burger, para siyang ginawang burger steak. Pansin ko, half day o almost the entire morning nag-prepare ko. Sabi ko, grabe, ang hirap pala talaga na i-incorporate. Kaya nga, ginagawa namin ng wife ko, yung lentils, yung pinaka, and then, okay, let's go to the chickpea, tuna-less tuna salad. Actually, iyan ko po yung source po nito. So, we have this FB page called Asian Institute of Culinary Medicine. So, pinangungunahan po ito ni Dr. Michelle Palma, who is also the president of the Philippine College of Lifestyle Medicine. So, doon po, meron po silang recipe book. Okay? It's called Culinary Medicine Handbook. So, if ever interested kayo, I'm not affiliated po, no? Pero yan, if ever interested kayo na po yun, kasi yung book na yun, very life-changing din siya sa akin kasi nga, yung mga Filipino favorites natin, ginagawa mong plant-based. And one of which is itong tuna-less na spread. So, maganda sana kung napula po yung pinaka-recipe, no? Pero basically, cashew siya, na sinog niyo po for at least 4 hours. And then yung chickpeas po, so 1 cup cashew, 1 cup, if ever may lifestyle physician na kasama, pwede niyo po yan yung pinaka-recipe, sa chat box po, no? So, it's a cup of cashews, and then a cup of chickpeas, and then yung seaweeds po. Kasi yung seaweeds po dun, yun yung nagbibigay po ng fishy flavor. Nung trinahin po namin yun sa training, sabi ko, grabe, para ka talagang kumain ng tuna. So, since nung training na yun, yung try namin yung tuna-less, tuna salad, yun na po yung ini-spread namin sa bread. Then yun na din po yung ini-snack po namin. Yeah, and para po sa ating mga listeners and viewers, there are actually a lot of ways to incorporate meats and legumes sa ating diet. And we are very blessed to have the internet, access to the internet. We have Google, mga kaibigan, We even have a lot of YouTube videos, a lot of recipes na pwede po nating sundan, It's just up to us if we really
want to take care of our bodies or not, diba? And to end our episode this evening, Doc Ralph, ano po ang mga spiritual lessons o mga takeaway or huling mensahe na nais niyo pong ibahagi sa ating mga listeners? Okay, so with regards to beans, makikita natin na ang pinaka-clear na epekto ng pagkain ng beans sa kwento ni Daniel. Okay? So, if meron po tayong Bibles, or if may Bible ako sa cellphone, you can go to Daniel chapter 1. Ano po ba talaga ang kwento na ito? No? So, ang kwento na ni Daniel, no, isa siya sa pinakamakapangyarihang halimbawa kung paano nakaka-apekto ang ating mga binibining pagkain, hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating kaisipan at spiritual na lakas. Okay? Ayon sa Book of Daniel, chapter 1, so si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay dinala sa palasyo ni Haring Nebukadnezar. Okay? Ang layunin ay gawin po silang malusog, matalino, at handang maglingkod po sa hari. Kasi, it's ngunit, tumanggi po si Daniel, no? Kumiling po siya sa hari, or humiling po siya sa tagapamahala na sa loob po ng 10 araw, sila at ang kanyang mga kaibigan ay painumin lamang ng tubig instead of yung in-offer sa kanila na alak. No? Painumin lamang sila ng tubig at pakainin lamang ng gulay at mababasa niyo po dun sa chapter 1 ang is gulay at pulses. Pulses po, yun po yung term, other term po dun na legumes or beans. Okay? Ayaw pong tanggapin ni Daniel at kanyang mga kaibigan yung pagkain ng hari. Sino ba ang tatanggi, no? Kung tayo po ay offeran ng pagkain ng hari, most likely talagang masarap yun. Yun ay the best of the best for sure. Pero yun, kasi ang pagkain ng hari is meat, and then yun po ay alak. Pero yun nga, sa 10 araw, yun po, ang ano po yung kinain nila Daniel and friends niya, gulay at pulses, or gulay at beans lamang. Okay? So, sa pagkatapos, kasi marami po yan sila, no, hindi lang po yun, parang triname po sila na maging advisors, maging counselors po ng hari. Yung mga young men po yan sila, na actually nasakop sila, no? Nasakop kasi sila ng Babylon, no? yung ni Daniel. So, triname po sila na maging counselors, no? Future counselors ng king. So, ano po ba yung nangyari doon after sa 10 araw? So, yung mga kasama nila Daniel, yung other counselors to be, ang kinain nila is yung pagkain ng hari, full of meat, and then alak. Si Daniel at yung 3 friends niya, ang kinain nila ay gulay, legumes, at tubig lamang. Okay? So, pagkatapos ng 10 araw, nang tinignan sila ng tagapamahala, no? Nakita ng tagapamahala na mas malusog at mas haba pa ang mukha nila Daniel kaysa sa iba pang mga kabataan na kumain ng pagkain ng hari. At nang sila'y subukin ng hari sa karunungan at sa pag-unawa, nakita niya na 10 times more intelligent sila Daniel and friends, no? Kaysa sa dun sa mga sa lahat ng 10 times more intelligent sila kaysa sa lahat ng pantas at astrologers sa kanyang buong kaharian. Napakaganda po ng ating napag-usapan ngayong gabi, mga kaibigan, Hindi lamang ito po tungkol sa pagkain or sa fruits or legumes, kundi tungkol din po ito sa disiplina at tamang pagpili po para po sa ating mga kalusugan. Nabanggit nga po kanina ni Doc Ralph ang Daniel 1, na sa halip po na kumain ng mga pagkain mula sa mesa po ng hari, ano pong ginawa nila? Pinili po nila at si Daniel at ang kanyang mga kaibigan na kumain po ng gulay at yung nabanggit nga po kanina ng pulses. Yan po ay ang tinatawag natin mga legumes or meat sa ating po na pagdiskusyonan ngayong gabi. At matapos po ang 10 araw, mga kaibigan, mas malusog at mas matalino pa po sila kaysa sa iba. Mga kaibigan, ang pagpili po ng tama ay hindi lamang po yan nakakabuti sa ating mga katawan, kundi nagpapakita rin po yan ng ating pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Panginoon. Gaya na lang po nagsabi sa 1 Corinthians 10:31.
So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Ulitin ko po, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Maraming salamat po kay Doc Ralph, Kevin Dioknasha. Thank you so much for sharing your knowledge and your insight about this superfood na beans and legumes. Thank you for sharing your knowledge. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagtutok sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalala walang masigigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ngayong gabi mga kaibigan ay 6:48 PM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Stay happy, stay healthy, and may God bless you all. Pwede rin dito sa kanan, no? Kasi traffic masyado sa ano. Kalusugan ay Para mabawasan natin buhay yung makakamtan. Ngayon, ang mabawasan natin Radio yung traffic. Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina Grabe ang nga. magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Diyan kami Mga natatanong doktor pagka mula ganyan sa na iba't ano ibang na. disiplina ang magbibigay Wala ng na kanilang kami kaalaman at wala na kami serbisyo. tutubuin Kahit dyan. samahan kami para sa mas malusog na buhay. Ubus oras, ubus gasolina, ubus kita. Yun na yung nagsama-sama na. Ang kalusugan, lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Kaya pagka ganyan traffic, yung iba pinipili na lang magpahinga eh. Kasi logi din eh. Magpapaka ano ko pa. Hindi na masamang magpakatamad, sabi nga. Kung ganyan na ano, traffic lang, wala ka din kita eh. Oo, pagod ka. Pagod ka lang. Di antayin mo mawala yung traffic. We shall meet in the air Pero with our Lord. ako kasi, sige lang. Stay away. Bahala na lang si Lord to. Wait and see. Christ will give you eternal. Paninindigan ko kasi, oo, naghahanap buhay ako. Pero katambal dito kasi yung pagtulong ko dun sa aking kapwa. Servisyo ko yung kapital ko yan. Mortal no more. Death will now cease forevermore. We shall be Kaya po yung ibang driver, iniiwasan po itong lugar. Mga Kasi po sobrang traffic. Actually, ako rin po, wala lang po akong gagawin dito. Hindi po ako pupunta. ako man, kung talagang makakapamili, ayoko din talaga. Opo. Dahil may kalang beses ko na rin masusubukan talaga dito. Grabe. Kahit ako man. Grabe. May something sa lugar na laging traffic. Lalo na po siya sa lugar na yun. Kaya iniwas na lang natin din yan. Kasi kung sa, yung dyan sa may ano tawag, yung isang, mas lalo doon, yung McKinley. Po. Mas yun, lalo sobra, dun. opo. Mas okay pa dito sa Kalayaan. Oo. Naku, doon talaga, hindi tayo uusa. Kaya, Death will now cease forevermore. We shall be changed. Goodbye to pain. Sadness will fade. His precious blood is what it paid. We shall be changed. God's throne will reign.
Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay nag-iingat sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777 0917-1742-777 or sa 0968-8536-607 0968-8536-607. Sorry, we are not hiring. What's wrong with me? I need a job. Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care. Ito po, ano? Opo. Dito na po bababa. Opo. Thank you po. Okay. Ingat po. Salamat po. God bless po. God bless po. Ingat po mga. Bakit tayo nilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan ka rin. Ito alam, ano kaya ang iyong gagawin? Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat, God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo gagawa na ng separate video sa ating susunod na mission. Paalam po. This is Joe pa rin. The Filipino channel lang niyo po lingkod. Paalam po.